Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 551, maaaring pagsamasamahin tayo ng karma. Napaiyak si Yuan Tong sa matinding paghihirap. Nabali ang ilan sa kanyang mga tadyang. Sa sandaling iyon ay hindi rin maganda ang pakiramdam ni Lin Fang. Kahit na pinrotektahan niya ang kanyang sarili gamit ang lakas ng mga Herukas, ang malamig na chi ng moon skill ni Yuan Tong ay tumagos pa rin sa kanyang katawan kaya nanginginig siya. May mga aktwal na sinulid ng yelo na dumadaloy sa kanyang katawan. Paso, sabi ni Lin Fang. Isang napakagandang sikat ng araw ang lumitaw at pumaligid sa kanyang katawan, pinalabas ang lamig. Naglakas loob si Lin Fang na tumalon sa pag-atake ng kanyang kalaban dahil alam niyang kaya niyang ilabas ang lamig noon pa man, dahil ginawa niya ito para kay Wo Shiyun, hindi siya natakot. Alam niya na ang kanyang Cosmos Burning Sun skill ay magpapatunaw sa yelong chi ni Yuan Tong. Iba ang pakiramdam ni Yuan Tong. Hindi siya napatay ng pag-atake ni Lin Fang, ngunit siya ay nasugatan ng husto. Dahil sa bali ng kanyang mga buto ay hindi na niya kayang labanan si Lin Fang. Isang malaking hakbang pasulong si Lin Fang, hawak pa rin ang kanyang nakamamatay na espada. Ang kanyang nakamamatay na enerhiya ay bamalat kay Yuan Tong, kaya napailing siya mula ulo hanggang paa. Marahas na umungol si Yuan Tong. Nakakatakot ang mukha niya, na parabang nasasaktan siya. Ang kanyang mga kamay ay biglang nagsimulang manginig, hindi niya ginagamit ang mga ito para salakayin si Lin Fang gamit ang kanyang mga kasanayan sa buwan at araw. Sa halip, nag-transform siya sa isang sinag ng liwanag at nagsimulang tumakas. Siya ay natalo. Siya ay dumating na mukhang prestihiyoso at marangal, labis na mapagmataas at mayabang. Siya ay natalo ni Lin Fang mula sa Zuyu sa huli. Galit na galit siya. At saka, ang babaeng gusto niyang agawin ay may crush kay Lin Fang at tinanggihan siya nito sa harap ng lahat. Hindi ito ang great competition ni Zuyu. Dahil natalo na ni Lin Fang mula sa Zuyu, paano siya makakapunta sa great competition ng Zuyu nang may katiyakan at kumpiyansa, kung nawala na siya sa mukha? Baka kailangan niyang harapin si Lin Fang doon. Sa dakilang kompetisyon ni Zuyu ay mapapahiya pa rin siya, maaalala niya ang pagkatalo na ito. Pinanood ni Lin Fang ang pag-alis ni Yuan Tong. Hindi niya ito hinabol, hindi siya sigurado kung mahuhuli niya si Yuan Tong dahil napakabilis niya. Ang mga tao ay tumingin kay Lin Fang na nakatayo sa kalangitan habang si Yuan Tong ay nawala sa malayo, sila ay hindi nakaimik. Paminsan-minsan ay hinahangaan sila ni Lin Fang, paano nila siya makakalimutan. Orihinal na pinahiya ni Yuan Lai si Lin Fang na naging dahilan upang patayin siya ni Lin Fang. Pagkatapos, pinahiya siya ng Woklan at pinutol ni Lin Fang ang dalawang braso ng kanilang pangalawang elder. Pagkatapos ay dumating si Yuan Tong na lumilipad sa kalangitan. Siya ay kumilos ng labis na mapagmataas at mayabang hanggang sa matalo siya ni Lin Fang gamit ang kanyang mga espada. Sa harap ng lahat, siya ay namangha sa kanila. Nanalo si Lin Fang laban kay Yuan Tong, isang henyo na lalahok sa great competition ni Zuyu. Si Yuan Tong ay may kung ano ang kinakailangan upang maging isa sa 10 pinakadakilang henyo ng Dragon Mountain. Paanong hindi sila magtataka sa nangyari? Hinding-hindi nila malilimutan si Lin Fang, tiyak na magiging alamat si Lin Fang, isang mito balang araw. Huminga ng malalim ang lahat, nakatingin kay Lin Fang. Hindi nila alam kung ano ang iisipin. Ilang sandali pa noon, ang pangalawang elder at si Wo Yun ay gustong hulihin siya at ihatid siya sa Yuan clan. Walang sino man ang nakaisip na si Lin Fang ay napakalakas na magsasaka. Ang pangalawang elder at si Wo Yun ay nakaramdam ng panghihinayang sa sandaling iyon, nakaupo sa lupa at nakatingin kay Lin Fang. Napagtanto nila kung gaano sila katawa-tawa. Naglakas loob silang hamakin ang gayong henyo at hiyain siya, gusto pa nilang mamatay si Lin Fang. Sa mga mata ni Lin Fang, sila ay walang halaga, mas mababa sa wala. Kung naramdaman ni Lin Fang na kaya niyang patayin sila sa isang kisap mata, katulad ni Yu Tong. Si Wo Jiyang ay nagulat din. Naniniwala siya na si Lin Fang ay nasa unang Zuan Chi layer, syempre naniniwala siya na mas karapat-dapat ang kanyang anak kaysa doon. Nang umalis si Lin Fang ay hindi niya sinubukang pigilan, kahit na pinagaling na ni Lin Fang ang kanyang anak. Kahit na nagulat si Wo Jiyang nang patayin ni Lin Fang si Yuan Lai, hindi siya nagulat. Nang matalo ni Lin Fang ang pangalawang elder, napatunayan ni Lin Fang na siya ay isang henyo. Noon naisip ni Wo Jiyang na kailangan lang ni Lin Fang ng ilang taon para talunin si Yuan Tong at nagbago ang isip niya. Ngayon ay natalo na ni Lin Fang si Yuan Tong. Hindi lang niya natalo si Yuan Tong kundi tinakat niya ito hanggang mamatay. Si Yuan Tong ay tumakas. Si Lin Fang ay mas bata kay Yuan Tong at dumating sa pangalan ni Zuyu. Sasali siya sa great competition ng Zuyu at magkakaroon siya ng magandang kinabukasan. Si Wo Jiyang ay kumbinsido na ngayon na si Lin Fang ay isang perpektong tugma para sa kanyang anak na babae. Gayunpaman, nag-aalala siya na si Lin Fang ay hindi interesado sa kanyang anak na babae. Tumingin si Wo Jiyang sa kanyang anak, kumikislap ang magagandang mata nito. Nakatingin siya kay Lin Fang sa langit habang nakangiti sa napaka-wrangle na paraan. Tigtas na si Lin Fang ngayong natalo na niya si Yuan Tong. Maging ang Wo clan ay ligtas. Hindi na kailangang maging asawa ni Yuan Tong si Wo Shiyun. Hindi siya maniniwala na may magliligtas sa kanya, kahit sa panaginip niya. Ito ay mas mabuti kaysa sa isang panaginip. Si Lin Fang ay nakatayo pa rin sa langit. Ipinikit niya ang kanyang mga mata sa kanyang Cosmos Burning Sun skill na umiikot sa kanya. Ang sikat ng araw ay tumatama sa kanyang katawan. Sa katawan ni Lin Fang ang yelong chi ay umaagos palabas. Ang kakayahan ni Lin Fang sa pagsunog ng cosmos ay ganap na naglalabas ng yelo sa kanyang katawan. Hindi niya maaaring hayaang makaapekto ito sa kanyang paglilinang sa hinaharap. Malamang nasugatan si Lin Fang nang mabangga niya ang moon skill ni Yuan Tong. Baka masama ang pakiramdam niya. Bulong ni Wo Jiyuan kay Wo Shiyun.
Kinuyam niya ang kanyang mga kamao, umiling, at sinabing, ayos lang siya, nagawa niyang paalisan ang yelo sa katawan ko, kaya mapapaalis niya ito sa sarili niyang katawan. Sige, tumanggo si Wang Jiuyang. Umaasa ako. Lahat ay nakatingin kay Lin Fang. Pagkaraan ng ilang sandali, gumalaw si Lin Fang at may nahulog na yelo mula sa kanyang katawan. Napapalibutan ng sikat ng araw niya ang yelo kaya natunaw ito. Dahil ginagamit ni Lin Fang ang lakas ng mga Herouka, hindi na niya kailangang palayain ang kanyang espiritu. Maaari siyang umasa sa kanyang Cosmos Burning Sun skill upang sirain ang yelo. Binuksan niya ang kanyang mga mata at pinandilatan ang mga tao ng Yuan clan sa malamig na paraan. Ang Yuan clan ay napapaligiran ng mga tao ng Wu clan. Hindi na sila mukhang agresibo, nawala na ang yabang nila pagkatapos tumakas si Yuan Tong. Mawala ka, at sabihin kay Yuan Tong na kung manggahas siyang hawakan muli ang Wu clan, lilipulin ko ang buong Yuan clan. Dineklara ni Lin Fang. Nanginginig ang mga miyembro ng Yuan clan nang sumigaw siya. Ang Wu clan ay lumayo para hayaan ang Yuan clan na umalis. Binibigyan sila ni Lin Fang ng pagkakataon, masaya silang tumakas sa kanilang buhay. Umalis ang Yuan clan pagkatapos ng maikling sandali, wala ni isa sa kanila ang naiwan. Sa banta na iyon, maliban kung si Yuan Tong ay mabaliw, hindi na niya muling sasalakayin ang Wu clan. Kung gagawin niya, sisiguraduhin kung papatayin silang lahat. Ipinagpatuloy ni Lin Fang ang pag-condense ng purong chi sa ilalim ng kanyang mga paa, hindi siya gumalaw pababa. Tumingin siya kay Wang Shiyun sa lupa. Shiyun, pinagaling kita at sinigurado kung hindi na maglalakas loob na bumalik si Yuan Tong. Aalis na ako ngayon. Kung ito ang ating kapalaran, magkikita tayong muli. Sabi ni Lin Fang kay Wang Shiyun habang nakangiti. Tumalon siya at nagsimulang lumipad palayo. Wala na siyang dahilan para malipa. Si Wang Shiyun ay natulala at si Wang Jiuyang ay namangha. Sa sandaling iyon, nanatiling walang imak ang lahat. Umalis na si Lin Fang. Kung ito ang kanilang kapalaran, magkikita silang muli. Umalis si Lin Fang sa ganoong bagay. Tumibok ang puso ni Wang Shiyu, labis siyang nalungkot. Tumiti siya ng pilit. Iyan ang naisip ng lahat. Lin Fang, maghintay. Biglang sumigaw si Wang Shiyun. Si Lin Fang ay nawala na. Nanlaki ang mga mata ni Wang Shiyun habang nakatingin sa malayo. Shiyun, may iba pa ba? Tanong ni Lin Fang nang siya ay agad na bumalik mula sa abot tanaw. Napangiti siya nang makita si Lin Fang. Naglabas siya ng scroll at isang memory jade na ibinato niya kay Lin Fang. Itago mo sila bilang pasasalamat. Sabi ni Wang Shiyun habang nakangiti. Sinalo sila ni Lin Fang, ngumiti, at sinabing, sa muling pagkikita, na naman siya. Si Wang Jiuyang ay nakatitig kay Wang Shiyun, ibinigay niya ang mga kayamanan ng kanilang angkan kay Lin Fang. Tumingin si Wang Jiuyang sa kanyang anak habang may mga luhang umaagos sa kanyang pisngi. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 552, Pagtitipon ng mga henyo. Bumalik si Lin Fang sa kanyang tirahan pagkatapos niyang lisanin ang Wu clan. Pumasok siya sa kanyang silid at naupo nang naka-cross-legged. Kumikislap ang kanyang mga mata. Tumitaw sa harap niya ang scroll at ang memory jade. Hindi ko alam kung ano ang ibinigay niya sa akin. Dahan-daang binuksan ni Lin Fang ang scroll, umamoy ito na parang sinaunang scroll at lumalabas na makaluma. Pagbukas nito ay nakita niya ang ilang mga salita, si Lin Fang ay natigilan. Mula sa kanang sulok sa itaas hanggang sa kaliwang sulok sa ibaba, mayroong ilang mga karakter na hindi kapani-paniwalang nakasulat. Divine Water Pill. Ang scroll na iyon ay ang recipe ng mga banal na tabletas ng tubig. Napakahalaga. Ito ay napakahalaga. Hindi maniniwala si Lin Fang na bibigyan siya ni Wang Shiyun ng ganoong kayamanan. Tian level ang mga tabletang iyon. Dumating si Lin Fang sa Dragon Mountain na umaasang mahanap ang recipe ng mga tabletang ito. Hindi niya akalain na makukuha niya iyon sa ganoong paraan. Napabuntong hininga si Lin Fang habang iniisip ang magandang Wang Shiyun. Itinabi niya ang recipe at kinuha ang memory jade. Dahil ang scroll ay naglalaman ng isang hindi kapani-paniwalang recipe marahil ang memory jade ay naglalaman din ng isang bagay na hindi kapani-paniwala. Tumingin si Lin Fang sa jade at ang lumitaw sa kanyang utak ay namangha sa kanya. Kahusayan ng 9 Suns. Ang memory jade na iyon ay naglalaman ng 9 Suns skill. Alam ni Lin Fang kung paano ito gamitin. Kailangan muna niyang gumawa ng Sunfire at pagkatapos ay gumawa ng 9 na araw. Kung mas mainit ang apoy, mas malakas ang kasanayan. Natutunan ni Lin Fang ang Cosmos Burning Sun skill na isang Sun skill. Kaya't matutunan niya ang 9 na kasanayan sa araw. Sa kanyang mga kamay ay magkakaroon ito ng napakalaking explosive power. Siguradong naisip iyon ni Wang Shiyun noong ibinigay niya ito kay Lin Fang. Bukod, ang Divine Water Pill ay isang Sun Pill. Naglalaman ito ng 9 na Sun's Grass na puno ng Sun Chi. Ang mga nagsasanay ng kasanayan sa 9 na araw ay maaaring uminom ng ilang Divine Water Pill upang mapabuti ang lakas ng kanilang apoy. Ang kanilang Sunfire ay magiging mas nakakatakot. Ang Wu clan ay dapat na may ganoong recipe at ang 9 na Sun skill sa mahabang panahon, na ipinapasa ang mga ito mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Sa kalaunan ay napunta ito sa mga kamay ni Wang Jiuyang. Nang dumating si Yuan Tong upang patayin sila, ibinigay sila ni Wang Jiuyang sa kanyang anak na babae. Walang sino man ang maniniwala na ibibigay niya ang mga ito kay Lin Fang. Nagsasanay ako ng Cosmos Burning Sun skill kaya dapat ay makagawa ako ng isang araw na mukhang tunay na gaya ng araw. Ngayong mayroon na akong 9 na Sun skill, makakagawa na ako ng napakalakas na pag-atake. Hindi ko na kailangan pang matutunan ito sa simula, alam ko na ang ilan dito. Ang mga mata ni Lin Fang ay kumikinang. Ang kanyang Cosmos Burning skill, kasama ang 9 na Sun skill ay magiging mapangwasak. Kahit papaano, ito ay mas malakas kaysa sa ginamit ng pangalawang Elder.
Nang maisip ito ni Lin Fang ay ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ang liwanag ng araw ay nagsimulang damaloy sa kanyang katawan at sa kanyang mga daluyan ng dugo habang sinisipsip niya ang natural na sikat ng araw. Isang napakainit na chi ang nagsimulang damaloy sa kanyang katawan. Dahil hindi na kailangang matutunan ni Lin Fang ang kasanayan mula sa simula, hindi siya mahihirapang makabisado ang siyam na kasanayan sa araw. Isang napakalaking lakas ang dumadaloy at gumugulong sa katawan ni Lin Fang. Biglang nagliyab ang apoy sa paligid niya nang lumitaw ang ilang araw. Pagkatapos ng kalahating oras, itinaas ni Lin Fang ang kanyang ulo. Doon, sa kanyang harapan, ay ang unang araw, ito ay nakasisilaw. Pumunta ka, sigaw ni Lin Fang. Ang unang araw ay binomba ang kapaligiran, dumaan sa bintana at lumabas. Isang pagsabog ang tumunog at kumalat sa hangin habang ang nakakapasong mainit na chi ay kumalat. Hindi pinansin ni Lin Fang ang mga resulta, nakapikit ang kanyang mga mata habang patuloy na nagsasanay ng siyam na kasanayan sa araw. Habang si Lin Fang ay nagsasanay sa pagtatanim, ang balita na si Yuan Tong ay natalo ay mabilis na kumakalat. Ang kahangahangang bahagi ng kwento ay na ang nakatalo sa kanya ay nakikilahok sa dakilang kompetisyon ni Zuyu. Ngunit ang taong iyon ay hindi taga Dragon Mountain. Siya ay mula sa Zuyu, isang maliit na bansa sa ilalim ng jurisdiction nito. Si Yuan Tong ay isang henyo sa Dragon Mountain. Isa siya sa 10 pinakamahusay na batang magsasaka at natalo siya ng isang magsasaka mula kay Zuyu, hindi ka panipaniwala. Sa palasyo ng Yuan clan ay may silhouette sa kalangitan. Lumapag ang taong iyon sa isa sa mga bubong ng mga gusali at naupo. Mukhang malamig ang taong iyon, parang talem. Mayroon siyang napakalakas na chi. Ang ikinagulat ng mga tao ay napakabata pa ng taong iyon. Dapat ay wala pang 30 taong gulang siya. Tahimik lang siyang nakaupo doon. Marami sa mga miyembro ng Yuan clan ang napansin ang kanyang presensya. Iba't ibang komento ang nagsimulang kumalat sa kanila. Sino yun? Nakakagulat, ang taong iyon ay naglakas loob na pumunta sa Yuan clan at umupo sa isang bubong. Siya ay ganap na hindi gumagalaw, na para bang ang lugar na iyon ay isang lugar upang magpahinga. Hihilingin na sana siya ng ilang tao na umalis, ngunit sa sandaling iyon, may ibang dumating sa langit. Sa sobrang bilis, at sa isang iglap, lumapag din sa bubong. Nakasuot ng itim na damit ang taong iyon. Umupo siya, mahinahon at tahimik, nang hindi naglalabas ng anumang tunog. Mukha silang mapanganib, ang mga tao ng Yuan clan ay nag-aalangan ngayon, hindi nangangahas na hilingin sa kanila na umalis. Yung 2 taong nakaupo, mukhang enigmatic. Kung hihilingin na umalis, marahil ang sitwasyon ay magtatapos ng masama. Malamang na mapanganib sila. Ang pinakamagandang bagay ay huwag pansinin sila at ipaalam sa iyong master na si Yuan Tong na naroon ng mga taong ito. Hindi lang ang 2 taong iyon. Pagkatapos nila, mas maraming tao ang dumating at damapo sa mga bubong. Walang nagsalita dahil nakakatakot sila. Sa sandaling iyon, mayroon na ngayong 5 tao. Kumalat sa hangin ang ilang tunog ng pagsipol. Tumingon ang 5 nakabalabal na bubong at tumingin sa paparating. Ang dumarating ay mukhang malamig na parang yelo, at mabangis at matigas. May pumukaw sa mga mata ng mga tao, ang kamay ng taong iyon. Itim ang kaliwang kamay niya. Sa Dragon Mountain, agad na makikilala ng mga tao ang kamay na iyon, ito ay si Kui Wuming. Ang kaliwang kamay ni Kui Wuming ay napakalakas. Napatay niya ang hindi mabilang na mga tao gamit ito. Isa siya sa 5 pinakamahusay na magsasaka ng Dragon Mountain. Alam ng lahat iyon. Parang humahantong sa hindi inaasahan ng insidente ni Yuan Tong. Nakapagtataka, dumating ng personal si Kui Wuming. Baka dumating yung ibang tao. Sa sandaling iyon, may tumawa. Imposible, hindi darating si Jun Moshi para harapin ito. Sa tingin mo ba darating ang 2 babae? Paano si Jian Chen? Hindi rin siya sasama. Ano sa tingin mo? Tumanggol naman yung isa habang nakangiti. Sa katunayan, dumating na si Kui Wuming, nakakamanghana. Bukod sa mga taong iyon, walang ibang darating. Tumapag si Kui Wuming at sinulyapan ang mga taong iyon, nakangiti siya sa kakaibang paraan. Dumating ka rin. Nagulat ako nang sabay tayong dumating. Nakangiti ang kausap lang. Kung may nakakaalam na ang ilang kabataang iyon ay nagtipon sa bubong na iyon, mas malaking chismis ang kakalat sa Dragon Mountain. Si Yuan Tong ay nakakagulat na natalo ng isang taga-Zuyu. Na may sasali din sa great competition ni Zuyu, syempre dumating kami. Sabi ng iba. Tumiti ang isa pang tao at sinabi, hindi ko alam kung sino ang nakatalo kay Yuan Tong. Siya ay dapat na napakalakas. Siya dapat ang pinakamalakas mula kay Zuyu. Hindi ko alam. Malamang kaya. Siguro ang una, o ang pangalawa, ngunit hindi bababa sa pangatlo. Nag-speculate ng ibang tao. Kung ang isang tao mula sa Zuyu ay nakatalo kay Yuan Tong, ito ay dapat na isa sa mga pinakamahusay na magsasaka ng Zuyu, kung hindi ay madali siyang matalo ni Yuan Tong. Bakit hindi mo ako tanungin? Sabi ng isang tao sa langit sa sandaling iyon. May ibang dumating. Nakasuot siya ng puting damit at nagsusurf sa hangin, siya ay nagsusurf sa isang espada na walang pakialam. Nang makita siya ng lahat ay natigilan sila, lalo na ang may itim na kamay, si Kui Wuming. Nakakagulat na naglabas siya ng kaunting lakas ng labanan. Dumating din siya. Akala ng mga tao. Hindi nila akalain na darating siya. Ang taong iyon ay ang pang-4 na pinakamahusay na disipulo ng Dragon Mountain, si Jian Chen. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 553, Lin Fang, lumabas. Ang espada ni Jian Chen ay naglalabas ng mga tunog ng pagsipol sa hangin. Tumiti si Jian Chen. Mga ginoo, nagkataon lang. Mukha siyang kalmado at walang pakialam. Sinulyapan niya ang mga taong nakabalabal, sila ay mga kahangahangang henyo ng Dragon Mountain.
Lahat sila ay niraranggo sa mga pinakamahusay. Nang marinig nila na natalo ni Lin Feng si Yuan Tong ay agad silang lumapit. Hindi inisip ni Jian Chen na darating sila, sa halip ay iniisip na mananatili silang kalmado. Lalo na sa kritikal na panahon na ito na bago ang simula ng Great Competition ng Zuyu. Ang pinakanakababahalang bahagi ng chismis ay ang nakatalo kay Yuan Tong ay mula kay Zuyu na kalahok din sa Great Competition ng Zuyu. Sa ganitong mga sitwasyon, ang ilang mga henyo mula sa Dragon Mountain, na labis na mapagmataas at mataas ang mga opinyon sa kanilang sarili, ay medyo napabayan. Jian Chen, dumating ka rin. Ikaw at si Rowland Shan ay dumating kasama ang mga taong iyon mula sa Zuyu kaya dapat mong malaman kung ano ang rangkang ng isang tumalo kay Yuan Tong. Tanong ng isang tao. Lahat sila ay interesado sa mga henyong iyon mula kay Zuyu, gusto nilang ikumpara ang kanilang lakas sa kanila. Siyempre, gusto nilang malaman kung mas malakas sila kaysa sa kanila. Ang pinakasikat na mga henyo ni Zuyu ay ang 8 mataas na opisyal, wala si Lin Feng sa kanila. Dumating siya mamaya at pinatay ang ilan sa 8 mataas na opisyal. Pinatay din niya ang mga tao mula kay Tianfeng. Bukod sa unang sugo, 6 sa mga tao mula sa Tianfeng ang pumunta kay Zuyu at pinahiya silang lahat ni Lin Feng, pinatay ang karamihan sa kanila. Pagkatapos, pinatay niya ang prinsipe ng Tianfeng na si Feng Chen. Gayunpaman, hindi ko alam ang rangkang ni Lin Feng sa Zuyu. Nakangiting paliwanag ni Jian Chen. Lahat ay namangha. Si Lin Feng ay tila masyadong komplikado upang maunawaan. Siya ay namumukuntangi at umaangat sa maikling panahon. Ngayon ay nakarating na siya sa Dragon Mountain, nakipaglaban minsan, at alam na ng lahat ang kanyang pangalan. Ano ang antas ng paglilinang ni Lin Feng? Tanong ni Kui Wumi. Biglang naging interesado ang lahat. Gusto nilang lahat na malaman kung ano ang antas ng cultivation ni Lin Feng. Huling beses ko siyang nakita, nakapasok siya sa ikatlong layer ng Zuanqi. Ngunit narinig ko na noong lumaban siya kay Yuan Tong ay nakalusot na siya sa ika-4 na layer ng Zuanqi. Sabi ni Jian Chen habang sinusuri ang antas ng cultivation ng iba. Gaya ng inaasahan, lahat ay natulala at kumikislap ang kanilang mga mata. Ika-4 na Zuanqi layer. Paano naging posible iyon? Si Lin Feng ay nakalusot sa ika-4 na Zuanqi layer at natalo si Yuan Tong na nakalusot sa ika-6 na Zuanqi layer. Si Yuan Tong ay isang henyo ng Dragon Mountain. Siya ay higit na malakas kaysa sa isang ordinaryong cultivator ng ika-6 na layer ng Zuanqi. Bukod sa kanyang mga kasanayan sa buwan at araw ay hindi kapanipaniwala, napakalakas. Paano siya matatalo ni Lin Feng kung mayroong pagkakaiba ng 2 cultivation layer sa pagitan nila? Hindi pwede, di ba? Sabi ng may nagulat. Maaari mong tanungin si Yuan Tong. Nakangiting sabi ni Jian Chen. Nang marinig ng taong iyon si Jian Chen na parang may tiwala sa sarili, tumingin siya sa Yuan clan at sumigaw. Yuan Tong, nandito na ang mga kaibigan mo. Bakit hindi ka lumalabas? Ang kanyang boses ay gamulong kung saan-saan upang marinig siya ng lahat sa Yuan clan. Lahat sila ay mukhang masungit, alam nila na mas mabuting hindi inisin ang mga tao sa bubong. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sa wakas ay lumitaw ang isang silweta sa kalangitan. Mukha siyang malamig na parang yelo, si Yuan Tong. Siya ay natalo ni Lin Feng at alam ng lahat ang tungkol dito. Siya ay naging usap-usapan. Ang mga taong iyon ay sumugod sa Yuan clan upang pagtawanan siya, syempre siya ay nalulumbay. Nagpunta ba kayo dito para pagtawanan ako? Tanong ni Yuan Tong na nakatitig sa kanila. Malubhang nasugatan ni Lin Feng ang kanyang dibdib nang suntukin siya nang dumating sila kanina, ginagamot niya ang kanyang pinsala, at ngayon ay nagambala na siya. Yuan Tong, huwag mo kaming intindihin, pumunta kami dito para tanungin ka kung ano ang antas ng cultivation ni Lin Feng. Tanong nang katatapos lang magtanong kay Jian Chen. Kahit na sinasabi niya kay Yuan Tong na huwag silang intindihin, pinilit niya ang salitang iyon, halatang pinagtatawanan siya nito. Hinamak nila siya, isa siya sa 10 pinakamahusay na magsasaka ng rehiyon at natalo ng isang taga-Zuyu, nakakahiya para sa Dragon Empire. Qin Chuan, kung mayroon kang sasabihin sa akin, hindi mo na kailangang magsalita sa isang nakakagulat na paraan. Malamig na sabi ni Yuan Tong. Dagdag pa niya, si Lin Feng ay nakalusot sa ika-4 na layer ng Zuanqi. Kung sa tingin mo ay sapat ka na, ikumpara mo ang iyong sarili sa kanya. Patunayan mo na mas malakas ka sa akin. Ika-4 na Zuanqi layer. Inulit ni Qin Chuan, na nakangiti. Malamig siyang ngumiti nang declare nito. Gagawin ko. Kung ako, si Qin Chuan, ay matalo ng isang cultivator na mas mahina sa akin ng 2 layer ng cultivation, hindi ako magkakaroon ng mukha para lumahok sa Great Competition ng Zuyu. Hindi ako magkakaroon ng karapatang kumatawan sa aking bansa pagkatapos ng gayong kahihiyan. Hindi ko ipapakita sa iyo kung saan ang labasan. Malamig na sabi ni Yuan Tong. Inutusan niya silang umalis. Nang marinig ni Qin Chuan si Yuan Tong, mapait siyang ngumiti. Yuan Tong, maghintay at makikita mo. Pagkatapos ay tumalon si Qin Chuan sa langit at umalis. Pero tingnan din ang ilang mga henyo mula kay Zuyu. Sabi ni Kui Wuming habang tinatapakan ng bubong at sinira ito. Pagkatapos ay sinulyapan niya si Yuan Tong, naging light beam, at umalis. Boom boom boom. Nasira ang bubong. Naikuyom ni Yuan Tong ang kanyang mga kamao at tumingin sa mga taong umaalis. Nakaramdam siya ng galit at hiya. Naiintindihan niya na ngayon ay hinahamak siya ng mga taong iyon. Ang galit na galit ay walang silbi, natalo siya ni Lin Feng. Lin Feng, sa Great Competition ng Zuyu, matatalo kita. Mas mabuting wag mo na akong damayan. Sabi ni Yuan Tong habang nakakuyom ang kanyang mga kamao nang napakalakas na ang tunog ng kaluskos ay kumalat sa hangin. Lumitaw ang mga asul na ugat sa kanyang mga kamao.
Sa residence kung saan nanunuluyan ang mga tao mula sa Zuyu, ilang siluwet ang lumitaw sa kalangitan at damapo sa bubong ng pinakamataas na gusali. Ang mga taong iyon ay ang mga henyo ng Dragon Mountain. Lahat sila ay may matatalim na ilaw na kumikislap sa kanilang mga mata. Nagmukha silang agresibo. Sana makita natin ang mga henyo mula kay Zuyu. Malakas na sabi ng isa sa kanila, umalat ang kanyang boses sa lahat ng mga gusali. Ilang sandali pa, lumitaw ang ilang siluwet at damapo sa mga bubong. Napatingin sila sa mga tao sa pinakamataas na bubong. Ang mga taong iyon ay mukhang namumukod tangi at puno ng sigla. Isang sulyap sa kanila at makikita ng isa na sila ay napakalakas. Sino ka? Malamig na tanong ni Wu Qing ng Wan Shosek. Agresibo siyang nakatitig sa mga taong iyon. Sino si Lin Feng? Walang nagbigay pansin kay Wu Qing, pinandilatan ni Qin Chuan ng mga tao ng Zuyu sa mabangis na paraan. Lin Feng. Lahat ng mga tao mula sa Zuyu ay nagulat. Nagtinginan sila na tila naguguluhan, bakit hinahanap ng mga taong iyon si Lin Feng? Walang sumagot. Sumulyap si Qin Chuan kay Jian Chen nang umiti at sinabing, wala si Lin Feng. Hindi siya. Qin Chuan ay natulala. Sinulyapan niya ang mga gusali at sumigaw. Lin Feng. Lin Feng, Lin Feng, Lin Feng. Ang kanyang boses ay umalangaw kung saan-saan. Sandaling tumahimik ang kapaligiran. Pagkatapos ng sandaling iyon ay lumitaw ang isang silweta sa abot tanaw. Nakasuot siya ng puting damit at unti-unting umaangat sa ere. Siya ay tumingin lalo na bata, siya ay mas bata kaysa sa lahat ng mga ito. Mukha siyang malinis at matalino pero malamig. Napasulyap siya sa mga taong nasa taas ng bubong. Sa kalaunan ay dumaong siya sa isang bubong at nagtanong, ano ang gusto ninyong lahat? Si Lin Feng ay malamig na nakatingin kay Qin Chuan. Ilang sandali bago, nagsasanay si Lin Feng at inistorbo siya ni Qin Chuan. Siyempre hindi masaya si Lin Feng. Bukod dito, sumigaw si Qin Chuan ng napakalakas na anuman ang mangyari, maaabala si Lin Feng. Kahit natutulog siya ay ginigising siya. Napakabastos. Ikaw si Lin Feng. Tanong ni Qin Chuan sa malamig na paraan. Talaga. Sabi ni Lin Feng habang tumatango. Nang marinig ni Qin Chuan ang tugon ni Lin Feng, ginamit niya ang kanyang Celestial Eye skill para siyasatin ang cultivation level ni Lin Feng at sumimangot. Kasabay nito, tumingin din si Lin Feng sa kanya gamit ang kanyang mga mata sa langit. Nakalusot si Qin Chuan hanggang sa ika-6 na layer ng Zuan Qi, katulad ni Yuan Tong. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 554, labanan ni Wu Qing. Unang Zuan Qi layer. Qin Chuan, nang tumingin kay Lin Feng gamit ang kanyang celestial na mga mata, nakita lang niya na nakalusot siya sa unang Zuan Qi layer. Kahanga-hanga, itinatago niya ang kanyang tunay na antas ng paglilinang. Agad namang nagtapos si Qin Chuan. Si Lin Feng ay dapat na gumagamit ng isang lihim na kasanayan, si Lin Feng ay hindi maaaring maging sa unang Zuan Qi layer. Kung si Lin Feng ay nasa unang layer ng Zuan Qi, kahit na may pinakamaraming mahiwagang kapangyarihan sa mundo, hindi niya kailanman magagawang talunin ng isang cultivator ng ika-6 na layer ng Zuan Qi tulad ni Yuan Tong. Ang mga henyo mula sa Dragon Mountain ay hindi tumigil sa pagtingin kay Lin Feng gamit ang kanilang celestial na mga mata, tumingin din sila sa iba pang mga cultivator mula kay Zuyu. Mabilis na nagsimula silang ngumiti ng malamig. Sa mga cultivator na iyon mula sa Zuyu, bukod sa dalawa sa kanila, walang nakalusot sa ika-6 na Zuan Qi layer. Ang mga magsasaka mula sa Dragon Mountain ay nakaramdam ng higit na kumpiyansa. Sa mga henyo mula sa Dragon Mountain, ang pinakamahina ay nakalusot hanggang sa ika-5 Zuan Qi layer, at maging siya ay nasa tuktok lamang ng ika-5 Zuan Qi layer. Ang Zuyu, kung tutusin, ay isang bansang nasa ilalim ng jurisdiction ng Dragon Mountain. Ang mga henyo mula sa Zuyu at Dragon Mountain ay walang kapantay. Gayunpaman, alam nila na ang tatlo na wala doon ay napakalakas. Naiintindihan din ni Lin Feng kung bakit malamig ang ngiti ng mga taong iyon. Ininspeksyon nila ang lakas ng lahat at napagtanto na dalawa lamang sa kanila ang nakalusot sa ika-6 na layer ng Zuan Qi, sina Yu Tianming at Wu Qi. Ang iba ay nakalusot sa ika-4 o ika-5 Zuan Qi layer, talagang mas mahina sila kaysa sa mga henyong ito mula sa Dragon Mountain. Ang mga nakalusot hanggang sa ika-5 Zuan Qi layer ay marahil ay masyadong mahina para masilaw sa great competition ng Zuyu. Malamang na mauuwi lang sila bilang kumpay ng kanyen. Hindi naintindihan ni Lin Feng kung bakit hindi sila pumili ng higit pang mga cultivator mula sa Dragon Mountain para lumahok sa great competition ng Zuyu. Marahil, ito ay upang maging patas sa mas maliliit na bansa. Kung tutusin, napakalakas pa rin ng mga nanggaling sa maliliit na bansa. Marahil ang pagsasanay sa mga taga-Dragon Mountain ay makakatulong sa kanila na maging mas malakas. Ang pag-alis sa kanilang sariling bansa upang pumunta sa Dragon Mountain at lumahok sa great competition ng Zuyu ay nagbigay daan sa kanila na maging mas bukas ang isipan. Kahit na sila ay sikat at napakalakas kumpara sa mga tao mula sa mga imperyo, marahil sila ay biglang tumaas at sumikat pagkatapos labanan ng mga henyo mula sa Dragon Mountain. Sa totoo lang, nangyari na ito sa nakaraan noong nakaraang great competition ng Zuyu. Ang ilang mga tao ay biglang pumasok sa susunod na cultivation layer, na biglang humantong sa mga pagbabago sa kinalabasan ng tournament. Ang mga taong tulad ni Duan Wuldao, na hindi maikakailang pinakamalakas sa kanilang bansa, ay karaniwang hindi umalis sa kanilang sariling bansa. Nais ng imperyo na ang mga taong ito ay manatili sa kanilang sariling mga bansa, kung ang mga maliliit na bansa sa ilalim ng kanilang nasasakupan ay nananatiling malakas, ang imperyo ay nananatiling matatag din. Nabalitaan ko na natalo mo si Yuan Tong. Sabi ni Qin Chuan. Si Lin Feng ay malamig na sumulyap sa kanya at sumigaw. Anong gusto mo? Mabilis na makarating sa punto, hindi na kailangang magsalita ng kalokohan. Ha?
Nang marinig ng lahat si Linfang, natigilan sila sa pagiging agresibo niya. Kahit nakaharap ang mga henyo mula sa Dragon Mountain, nanatili siyang agresibo. Pinaikit ni Qin Chuaen ang kanyang mga mata at malamig na tinitigan si Linfang. Hehe. Sa sandaling iyon, gumawa si Jian Chen ng isang hakbang pasulong at sinabi. Lahat kayo ay outstanding cultivators at bihira kaming maging sama-sama. Dapat tayong magtulungan at maging magkaibigan. Ipapakilala ko sa lahat. Hindi na kailangan magpakilala sa kanila. Alam namin na sila ay mga henyo mula kay Zuyu na dumating para lumahok sa great competition ng Zuyu, sapat na iyon. Hindi ko na sila maaalala, maliban na lang kung makikilala ko sila mismo. Walang pakialam na sabi ni Kui Wumi. Mukha siyang malamig at hiwalay gaya ng dati at pinakawalan ng nakamamatay na Chi. Ang kanyang itim na kamay ay nakatago sa kanyang manggas sa sandaling iyon, walang nakakakita nito. Sa katunayan, makikilala natin sila kung makikita natin sila mismo. Sumang-ayon ang isa pa. Ang mga taong iyon mula sa Zuyu ay pawang nakapikit at nakatingin sa mga mula sa Dragon Mountain. Ang mga tao sa Dragon Mountain ay tila mayabang. Kung malakas at makapangyarihan ang mga kalaban nila, maaalala nila sila, kung hindi, hindi. Hehe, sige. Hindi na ako magpapakilala kahit kanino. Alam nyo na siguro kung sino kami. Sabi ni Jian Chen habang nakatingin sa mga tao mula sa Zuyu. Lahat tayo ay lalahok sa great competition ng Zuyu. Gusto ka rin naming makita. Lahat ng mga magsasaka mula kay Zuyu ay malamig na umungot. Sila ay dumating upang makita ang mga ito. Ang ibig nilang sabihin ay dumating sila upang makita kung gaano sila kalakas. Ngunit medyo nabigo kami, pagkatapos ng lahat, ang pinakamalakas na cultivator ng iyong grupo ay nakalusot lamang hanggang sa ika-6 na layer ng Zuanqi. Sabi ng isang binata na nakaitim na damit. Pinagtatawanan niya sila na ikinagalit ng mga tao mula sa Zuyu. Sa palagay ko ay hindi sapat ang antas ng iyong paglilinang para makapagsalita ka ng ganyan ng mayabang. Malamig na sabi ni Wu Qing. Binatang iyon kay Wu Qing, kumikislap ang malamig na ilaw sa kanyang mga mata. Hehe. Isang seryoso at mabagsik na binata ang tumawa sa masamang paraan at sinulyapan ang mga tao mula sa Zuyu. Marahan niyang sabi, pare-pareho tayong lahat tayo ay sasali sa great competition ng Zuyu, dapat tayong lahat ay matuto sa isa't isa ngayon, dahil nandito tayo. Narito siya. Nagulat ang mga tao mula sa Zuyu. Ang mga taong ito mula sa Dragon Mountain ay talagang dumating upang labanan, nais nilang ipahiya sila. Ngunit ang mga henyo mula kay Zuyu ay dumating sa Dragon Mountain na mapagmataas at maringal. Sa sandaling iyon, nawala ang mga damdaming iyon. Ang mga taong ito mula sa Dragon Mountain ay tila mas malakas kaysa sa kanila, pinatunayan ito ng kanilang chi. Kahit na wala silang celestial ice skill, nararamdaman nila ito. Nais ko lang na ibigay ninyo sa amin ang inyong mga pinahahalagahang opinyon, ang pag-aaral sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan ay isang magandang paraan para mapabuti. Sinong gustong lumaban? Tanong ng libingan at mabagsik na binata na nakatingin kay Wu Qing na parang hinahamon siya. Walang sinabi si Wu Qing habang agad siyang tumalon sa ere. Naging makahayop ang kanyang mga mag-aaral, naghahanap siya ng pag-atake sa libingan at mabagsik na binata. Papunta na ako. Idineklara nitong seryoso at mabagsik na binata, nakangiti habang tumatalon sa ere. Si Qin Chuan ay natulala, gusto niyang ang unang labanan ay kay Linfang. Ngunit si Heisha, ang libingan at mabagsik na binata at ang Beast Boy ang unang mag-aaway. Hindi naman siya nagmamadali, everybody wanted to fight kaya kailangan niyang magtiyaga. Naunawaan ng mga tao mula sa Zuyu na hindi sila kasing lakas nila. Si Wu Qing ay kaparehong antas ng paglilinang gaya mo, malamig na sabi ni Wu Qing. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa langit, ang kanyang mga mag-aaral ay naging mas makahayop. Mag-ingat ka, sabi ni Heisha. Gumawa siya ng isang hakbang pasulong at itinapon ang sarili kay Wu Qing. Sa isang iglap nagsimulang manginig ang kapaligiran. Ang mga mata ng hayop ni Wu Qing ay mukhang hindi nababagabag. Nang inag ang kanyang katawan at itinaas niya ang kanyang kamay kung saan lumitaw ang isang hayop na chi. Boom boom boom. Nagtama ang dalawang kamay. Ang palad ni Wu Qing ay puno ng kapangyarihan, tulad ng paa ng isang panda. Gayunpaman, masakit ang kamay ni Wu Qing matapos ang kanilang banggaan. Tumingin siya sa kamay niya at may nakita siyang maitim na dugo. Sinaktan talaga siya ni Heisha. Ngunit si Heisha ay nasugatan din. Ang nakakatakot na pisikal na lakas ni Wu Qing ay tila tumimbang ng milyon-milyong tonelada. Marahas na nanginginig ang buong braso niya na parabang nakramp siya. Nakakatakot na pisikal na lakas. Heisha kay Wu Qing at hindi na mukhang mayabang. Napakalakas ng Beast Boy, ayaw na siyang guluhin ni Heisha. Ulitin natin. Sabi ni Heisha sabay talon ulit sa ere. Muli niyang inihagis ang sarili kay Wu Qing. Sa pagkakataong ito, nag-condense siya ng ilang ligaw at brutal na chi sa kanyang kamay. Ang chi na iyon ay sobrang solid at matalas. Hindi ako takot, sabi ni Wu Qing habang binubamba muli ang kapaligiran gamit ang kanyang chi. Ang kanyang kamay ay patuloy na lumalaki at lumaki, na nagiging itim. Hindi na ito kamay ng tao, mas parang paa ng panda. Nagulat si Linfang nang makita niya si Wu Qing. Siya ang pangatlong mataas na opisyal ng Zuyu, walang alinlangang napakalakas niya. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Linfang si Wu Qing na lumaban. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 555, walang pagkakaiba. Boom boom boom. Nabangga ang paa ng oso sa ligaw at brutal na kamay. Isang ulap ng alikabok ang bumangon mula sa kamay ni Heisha, naramdaman niya ang isang napakapangit na pisikal na lakas na sumalakay sa kanyang mga kamay at braso pati na rin sa natitirang bahagi ng kanyang katawan. Mamatay. Sigaw ni Heisha.
Nakapagtataka, may ilang alikabok, kasing talam ng talam, ang lumabas sa kanyang bibig at lumipat patungo kay Wuching. Roar! Si Wuching ay umungal na parang mabangis na hayop at ibinuka ang kanyang napakalaking bibig. Siya ay tumingin lalo na kakilakilabot sa sandaling iyon, tulad ng isang leon sa isang siklab ng galit. Ang kanyang dagandong ay parang leon din. Maging ang kanyang mukha ay may matinding pagkakahawig sa isang tunay na leon. Habang umuungal si Wuching, ang kanyang boses ay nagpakalat ng matalim na alikabok. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang napakalaking paa at inatake muli si Heisha. Naging light beam si Heisha at napaatras habang umuungot. Tap tap tap. Sa sinag ng pag-urong ni Heisha ay isang marka, mula sa markang iyon, masasabi na siya ay tinamaan ng isang nakakatakot na pisikal na lakas. Lahat ay namangha habang nakatitig kay Wuching. May malinaw na kalamangan si Wuching sa kanyang kalaban, nagawa pa niyang mapa-atras si Heisha. Nakatitig si Linfang kay Wuching, ano ang lakas na iyon? Bakit siya may paa ng oso at mukha ng leon? Ang espiritu ba ni Wuching ay isang espiritu ng oso o isang espiritu ng leon? Ang mga nakakakilala kay Wuching ay hindi nagulat. Siya ang pangatlong mataas na opisyal ng Zuyu, napakalakas niya, hindi siya mapahiya ng mga tao mula sa Dragon Mountain ayon sa gusto nila. Ipinahiya kami ng mga tao mula sa Dragon Mountain ngunit hindi ko talaga alam kung ano ang iniisip nilang kaya nila. Sabi ni Wuching habang nakatitig kay Heisha ay bumalik. Pagkatapos, bumalik si Wuching sa kanyang orihinal na posisyon na parang walang nangyari. Si Heisha ay mukhang nakamamatay na mapatla at madilim. Natalo siya. Ilang sandali noon, siya ay kumilos sa napakayabang na paraan ngunit ngayon ay natalo siya ng isang magsasaka mula kay Zuyu, nakakahiya. Heisha, kailangan mong bumalik at magsanay pa, sabi ni Qinchuan sa sandaling iyon. Si Heisha ay natalo. Nawalan siya ng mukha hindi lamang para sa kanyang sarili kundi para sa lahat mula sa Dragon Mountain. Dumating sila sa pag-aakalang magagawa nilang ipahiya ang mga magsasaka mula kay Zuyu ngunit sa huli si Heisha ay natalo, hindi niya nagawang magpahiya kahit kanino, sa halip, siya mismo ang napahiya. Nataman si Heisha kaya napilitan siyang umatras. Nanginginig ang buong katawan niya, ang kahihiyan ay mahirap tunawin para sa kanya. Qinchuan, gusto mo bang ikumpara ang iyong lakas kay Linfang? Kung gusto mong lumaban, maaari kang lumaban ngayon at tingnan kung gaano kalakas ang nakatalo kay Yuantong. Sabi ng isang tao kay Qinchuan. Tumingon ang lahat at tumingin kay Linfang. Talaga, sabi ni Qinchuan habang tumatangok. Tiningnan niya si Linfang sa mapanuksong paraan at sinabi. Linfang, mangangahas ka bang sukatin ang iyong lakas gamit ang lakas ko? Ito ay isang hanggal na dahilan, hindi ako interesado, lahat kayo ay nagpunta dito para dito. Walang pakialam na sabi ni Linfang. Lahat sila ay namangha, ano ang ibig sabihin ni Linfang? Si Linfang ay may malamig na ngiti sa kanyang mukha at dahan-daang sinabi. Nagmula ka sa malayo para magtipon dito, hindi para talunin kami o matuto sa amin, kundi para patunayan kung gaano ka katatag, tama ba ako? Ikinalulungkot kong biguan kayo ngunit hindi ako interesadong sukatin ang aking lakas sa inyo. Qinchuan na gamitin si Linfang para ipakita sa iba kung gaano siya kalakas, si Qinchuan, ngunit ayaw ni Linfang na makipaglaro sa kanya. Tumingon si Linfang, tumalon sa ere at nagsimulang umalis. Hindi na niya pinansin ang mga taong iyon. Isang henyo. Kailangan bang gawin ng mga henyo ang mga bagay para patunayan sa iba kung gaano sila kalakas? Gagawin ng mga tunay na henyo ang kanilang makakaya sa great competition ng Zuyu at natural na makikita ng lahat kung gaano sila kalakas. Ang mga walang kabuluhang spar na ito ay sinadya lamang upang patunayan sa iba at sa kanilang sarili kung gaano kalakas ang mga magsasaka mula sa Dragon Mountain, at para madama silang mas mataas. At saka, hindi pa nanalo si Heisha laban kay Wuching, kaya mas gusto nilang labanan si Linfang. Gusto nilang talunin si Linfang para mabawi ang mukha, lalo na si Qinchuan. Tumingin sila kay Linfang at natulala sila, hindi lalaban si Linfang. Nakakagulat na tumanggi si Linfang. Malamig na tiningnan siya ni Qinchuan, nakarating na siya sa tirahan ng mga magsasaka ni Zuyu, kailangan niyang labanan si Linfang, hindi niya siya pakakawalan. Nang maisip ito ni Qinchuan, agad siyang tumalon sa ere at nagsimulang habulin si Linfang. Kasabay nito, naglabas siya ng malamig na enerhiya na bumabalot sa katawan ni Linfang. Gusto mo mang lumaban o hindi, wala kang magagawa. Agresibong sabi ni Qinchuan. Isang malakas na hangin ang lumitaw sa paligid niya, nakatitig siya kay Linfang habang naglalabas ng ilang enerhiya ng labanan na pumapalibot sa katawan ni Linfang. Pagkatapos, ang dalisay na chi ay nagsimulang damaloy sa kanyang katawan, kahit na ayaw ni Linfang na lumaban, pipilitin siya ni Qinchuan. Ang malamig na mga ilaw ay kumikislap sa mga pupils ni Linfang, pagkaraan ng ilang sandali, huminto siya, biglang lumingon at pinandilatan si Qinchuan na nagpang-inag sa kanya. Nakakatakot ang itsura ng mga mag-aaral ni Linfang. 4,000 pag-ikot ng lakas ni Heroka. Naisip ni Linfang. Nagsimulang umagos ang isang itim na likido sa mga ugat ng kanyang braso, ito ay ang nakakatakot na lakas ng mga Heroka at ito ay namumuo sa kanyang kamao. Pagkatapos ay binomba ng kamao ni Linfang ang kapaligiran patungo sa Qinchuan. Tumilikha ito ng malakas na hangin sa paligid at sinisira nito ang kapaligiran. Parang dinudurog ang espasyo at oras. Si Qinchuan ay mukhang natulala. Hindi niya akalain na biglang aatake si Linfang. Wala siyang oras para mag-react. Isang nakakatakot na hangin ang umiihip sa kanyang mukha. Mabilis na umatras si Qinchuan, sinusubukan niyang umiwas, dahil pakiramdam niya ay kung aabot sa kanya ang kamao ni Linfang, tiyak na masasaktan siya nito. Hangin. Mahigpit na sigaw ni Linfang na sinusundan si Qinchuan.
Ang kanyang nakakatakot na kamao na puno ng lakas ng mga Heroka ay naglalagay ng labis na pagdiin kay Qinchuan at ang malakas na hangin ay nagpapalipad ng kanyang buhok. Mawala. Sigaw ni Qinchuan habang naglalabas ng purong chi. Si Linfang ay nakikipaglaban ngayon, mayroon bang pagkakaiba sa pagitan nila? Nakakamangha ang lakas at bilis ni Linfang. Sirahin. Qinchuan ang kanyang kamay upang harangan si Linfang gamit ang kanyang dalisay na chi. Nakita niya ang malamig na ekspresyon ng mukha ni Linfang na nangangahulugang hindi siya susuko. Tila nagkaroon ng kalamangan si Linfang sa sandaling iyon at si Qinchuan ay walang oras na mag-react. Sumipol ang dalisay na chi ni Qinchuan, nakatitig siya kay Linfang. Siyam na nakakapasong araw. Malakas na sigaw ni Linfang. Isang napakalaking nakakasilaw na araw ang lumitaw sa kaliwang kamay ni Linfang at binomba ang kapaligiran. Ang bilis niya ay hindi maisip. Isa lang ang layunin ni Linfang sa sandaling iyon, ayaw niyang bigyan ng pagkakataon si Qinchuan na umatake. Ang mga tao ay namangha habang nakatingin sa dalawang mandirigma na iyon. Napakabilis nila. May impresyon ng mga manunood na naghahalusinate sila. Gayunpaman, naging malinaw na hindi bibigyan ni Linfang ng anumang pagkakataon si Qinchuan.